sa bawat isa sa atin. Good morning po. Good morning po sa lahat po ng mga nanay po natin, leaders po, at sa ating mga regular attendees, sa ating mga minamahal na nanay, Happy Mother's Day po last month. At ngayon po ay Father's Day po. So, ang haba naman po yung sinabi ko. Salamat po sa research team. Anyway, it is all about the grace of God. Amen. Amen. Ang buhay natin ay istorya ng kabutihan ng Diyos. When we say that it is about the grace of God, ang dami kasi makapagsubok at challenges ng buhay. Parang kung titignan mo sa labas, parang ang ganda, no? Pero yung realidad ng buhay, iba-ibang challenges yung pinakaharap natin. No? Lalo sa pamilya, bilang nanay, bilang tatay, everyday, babangon ka, gigising ka, kahit pagod ka, tutulog mo pa lang. Kailangan mong gumising at bumangon. So, iba-ibang challenges of life. Pero ang Diyos sa grasya at biyaya na tayo pinakakapagpatuloy. Amen. Na hindi dahil sa magaling tayo, hindi dahil sa malakas tayo, hindi dahil sa marami tayong credential. It is all about the grace of God. Amen. Kung tayo lang po, matagal na tayo sumubok at umayaw. Pero dahil kada araw, naranasan natin yung biyaya ng Diyos, nakakapagpatuloy po tayo. Amen. So, magandang umaga po sa mga nanonood po sa atin sa iba't ibang outreach ng The Life Giver. Welcome po sa mga members po natin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Maging sa iba na nasa ibang bahagi ng mundo na nanonood. Sila Ate Cheche, sila Ate Ange, at sa iba-ibang bahagi pa ng mundo. Welcome po. Kasama po kayo sa aming mga pinapanalangin. Especially po sa mga tatay po na kasama po natin ngayon. Magandang umaga po. So kung meron lang number 1 na superhero sa mga anak is tayo po mga tatay. Amen. So meron po tayong ginagampanan ng buhay, malaking bagay sa ating buhay. At isa sa pinaka-best na assignment na binigay sa atin ng Panginoon is yung pagiging ama. Amen. So, salamat din po sa nag-prepare po ng ating, baka makalimutan ko, magpapasalamat na po ako. Salamat po sa spearhead ng ating program today, si Miss Yani. At salamat din po sa mga nag-assist. Hindi ko na mababanggit kung sino-sino po kayo sa nag-decorate, sa mga nag-ayos po dito. Sa mga nag-support financially at sa prayer po, maraming salamat po. Para maging special po itong araw na to para sa mga tatay natin. Amen. So, mahalaga po yung buhay ng tatay sa bawat isa sa atin. Kung ano man po tayo ngayon ay may malaking bahagi po yung ating tatay sa ating buhay. But honestly, hindi po lahat ng tatay ay perfect. Amen. Ako po ay hindi po ako perfectong tatay at hindi po nagtuturo dito, hindi bilang expertong tatay. No? Tulad nga po na sinabi ko dahil po sa biyaya ng Diyos. Amen. At kung paano, honestly nga po, mas marami pa pong experience at mas maraming naranasan natin mga tatay ngayon na nasa harapan. No? Kilala ko po yung iba sa kanila at alam ko po yung ibang mga challenges sa pinagdaanan nila na kung malalaman lang po natin talagang wow. No? Kumbaga, sometimes kasi we're just looking for the trabaho or laman ng sometimes yung tinitingnan nyo naman ng dami ng pera sa bangko. Pero kung alam lang natin yung everyday na pinagdadaanan ng mga tatay, grabe po. At yung bawat araw na nagdidesisyon tayo gumamit para lumaban para sa ating mga pamilya ay napakalaking bagay na po yun. And with that, ina-appreciate po natin yung bawat tatay. Amen? Maraming salamat po sa patuloy na pagbangon at paglaban para po sa inyong mga anak at pamilya. Kung wala po kayo, wala rin po kami rito. Amen? So saglit po tayo manalangin. Aming Ama, kami po nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat po na sa iyong magandang biyaya kami po yung nakatayo. Salamat po Panginoon sa bawat isa na nandito sa lugar na ito. Dalangin ko po na patuloy na matanggap po namin ang iyong salita. Make it simple, Lord God, so that Lord God patuloy ito'y mamumunga sa aming mga buhay. Maraming salamat po, napakabuti niyo po sa amin at patuloy paparanaman pa po namin sa aming mga buhay. Pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat po magsabi na? Amen and amen. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Ilang minutes po ba yung nakasayin sa akin, ha?
2 hours. Oh, salamat po sa Panginoon. So, ang title po ng pag-usapan po natin ngayon, o ang topic po natin today is the heart of the Father. Alam ko po maraming Father's Day na po ang lumipas at naganap sa ating mga buhay. Pero yung important Father's Day ngayon, hindi ibig sabihin mas better yung tatay kaysa sa nanay. Okay? The same thing din yung Mother's Day. Hindi important ng Mother's Day i-discuss yung greatness and yung beauty ng pagiging nanay. Hindi ibig sabihin, mas greater yung nanay sa tatay. Tayo po ay equally in-create ng Panginoon. However, binigyan ng Lord ng standard yung isang family na ang father ay magiging head o ang husband. Pero it doesn't mean na mas mataas tayo kaysa sa ating mga asawa. Tayo po ay equally created. Amen? At ang ating tayo yung leader, however, we lovingly leads our family. So tayo ay nag-lead hindi sa pamamagitan ng kamay na bakal. Tayo po ay nag-lead lovingly. And yung ating mga nanay po ay, siyempre po sabi po sa Bible, submit and honor our husband. So kung meron man po isa sa mga gustong nararanasan ng mga tatay, mga nanay, okay, sabi ko sa Bible ay, husband, love your wife. No? So ibig sabihin po, mahalin daw po natin yung ating mga asawa. So kung meron mga kailangan ng asawa sa kanilang mga asawang lalaki, is yung pagmamahal. And then sabi sa Bible, wives, honor your husband. So kung meron kailangan ng tatay mula sa kanilang pamilya, ay hindi lang pagmamahal, no? Kundi respeto. Sabihin nga yung word na respect. So importante po na nararamdaman po ng tatay yung respeto kasi kinarigate sila ng Lord para tumanggap ng respect. And we don't respect our father. Diba sabi po sa Ephesians chapter 6, children, obey your parents in the Lord. Sabi doon, honor our father and our mother. Ito yung unang pangako na may kalakip na pagpapala. Okay, so we honor our parents. We honor our father. Hindi dahil sa, we honor our father and our husband. Hindi dahil sa karapat-dapat silang i-honor. No, kundi ang pag-honor sa kanila is kalooban ng Panginoon. Amen? So, sometimes kasi we question, kailangan bang i-honor natin? I-honor ko ba yung tatay ko? I-honor ko ba yung parents ko? Hindi naman sila ka-respeto. Nung sinabi ng Bible sa Ephesians chapter 6 na i-honor natin yung ating father and mother, hindi po sinasabi i-honor sila dahil sila ay ka-honor. Sinabi doon is i-honor sila because they are your mother at sila po yung inyong mga tatay. Amen? So kailangan po natin silang i-honor at itong pangako na to at itong utos na to ay may kalakip na pangakong pagpapala. Amen? Ano po yung pagpapala nito? Sasagana at ahaba ang iyong buhay. Sabi, you will live a long life full of blessing. Amen? So alam niyo po, totoo po yan ha. Marami po akong kilala, they honor their parents. At kung paano sila pinagpapala. Kumbaga, even yung mga anak natin, makakita natin no? Kung paano pinagpapala yung anak natin na they honor their parents. No? Kumbaga, nakikita po natin kung paano sila pinagpapala ng Panginoon. Amen. Sabi po sa Ephesians chapter 6 verse 4, Father, do not provoke your children to anger, but brings them up in the discipline and instruction of the Lord. Kung meron mang isang bagay na gagampanan ng mga tatay sa ating pamilya, isipilin yung ating family into spiritual maturity. No? Ang ating mga tatay ay nilikha ng Diyos, hindi lang para maging provider at after magtrabaho, matutulog o uwi na. So, kinrate sila ng Lord para maging leader at para mag-discipline sa atin at magturo ng instruction of the Lord. Amen? So, it is, kumbaga, hindi lang tayo kinrate ng Diyos para mga tatay, hindi lang tayo kinrate ng Diyos para magtrabaho, after magtrabaho, matulog, after matulog, magtatrabaho na naman. So, hindi po ganun ang responsibility natin bilang mga tatay. No? Tayo po ay tinawag ng Diyos para maging disciplinarian at maging leader pagdating sa spiritual life ng ating pamilya. Amen. At alam niyo po, marami pong mga pamilya dumadaan sa iba't ibang challenges of life na kailangan pong magpakatatag at magpakatibay ng mga tatay.
Amen? So kaya sabi po sa kahapon, discuss po yung about sa Joshua chapter 1 verse 9 na we need to be strong and courageous. No, alam niyo po maraming pamilya sa panahon na to ay hindi kumpleto at nasisira. No? Dahil may maraming mga parents ang hindi nagpapakatatag at hindi nagpapakalakas. No? Alam niyo po mga kapatid, mga tatay, mga nanay, kailangan po natin magpakalakas at magpakatapang, hindi lang po para sa ating mga sarili, kundi para po sa ating pamilya. Amen po. So, we need to be strong and courageous. Maraming bansa ang nasasakop ng ibang bansa dahil mahina sila. No, maraming pamilya ang hindi nararating yung katugtugan ng pagpapala ng Diyos dahil nagpapakahina sila. At alam niyo po, importante po yung gampanin natin bilang mga magulang na kailangan natin magpakatatag. Amen po? Kailangan po natin magpakalakas. Even every day po na nagde-dedicate tayo, kapag nagde-dedicate po kami, hindi lang po sinasabi po namin yung bata yung dinededicate po natin. Na kapag nagde-dedicate po tayo, ang unang dinededicate po is yung mga magulang. No? Na sila magko-commit sila na magiging example sila sa kanilang mga anak. Amen po. Sila po ay magko-commit na sila ay magtuturo sa pamamagitan ng example, sa pamumuhay ng pag-example ng salita ng Diyos sa kanilang pamilya. Amen po. At ano man yung magiging resulta no, ng pagsasama ng relasyon ng mag-asawa, ito ay nakaka-apekto sa mga anak. Kaya alam niyo po, every time, dati hindi ko po sinasama yung about sa relationship ng mag-asawa tungkol every time na dedicate tayo ng bata. Pero every time na na-realize ko yun na kung ano man yung pinakalabasan at nagiging resulta ng bata o yung attitude ng bata is nakadepende kasi sa kung ano yung nagiging magulang nila. Kaya every time na nag-dedicate tayo, nire-remind natin yung mga magulang na kung meron ang unang naapektuhan sa sitwasyon ng kanilang pagsasama is yung kanilang mga anak. Amen? Tapos di ba paano sinasabi natin ngayon napapansin di ba maraming sinasabi ba na yung mga bata ngayon, no? Parang sinasabi nyo, di ba, minsan sa tingin pa lang ng mga nanay namin, ano na kami? Ngayon, lumalawit na yung dila ko. No? Di ba? Dati isang tingin lang, yung anak umaano na, pero ngayon yung anak na tumitingin sa magulang. So maraming nagsasabi is nag-iba na po yung mga bata. Pero according po sa studies, according sa studies to ang tunay na nag-iba is hindi yung mga bata, kundi yung pagpapalaki ng mga magulang. No? Kung paano dinisipline ng mga magulang yung kanilang mga anak. Kung bakit yung mga nanay natin sobrang silang disiplinado, it is because yung ating mga lola at mga lolo sobrang disiplinado. Kung bakit yung mga anak natin ngayon, di ba, parang sinasabi natin, ayokong maranasan ng anak ko yung hirap, ayokong maranasan ng anak ko yung naranasan ko dati. Kaso ang naging problema, dahil hindi naranasan ng mga anak natin yung hirap na naranasan natin, hindi sila lumaking katulad natin. No? So, ibig sabihin, malaki pong bagay na tayo pong mga magulang, especially tayo pong mga tatay, may mga attributes tayo na sinasabi ng Panginoon na dapat ginagawa po natin upang maging matagumpay po yung ating mga pamilya. Amen? At alam niyo po, hindi aksidente kung bakit yung asawa niyo ay naging asawa niyo. Amen? Sa tingin mo sa mga asawa natin. Okay, kahit may divorce law na, hindi kalooban ng Panginoon na mag-divorce kayo. Amen? Ang kalooban ng Panginoon po, tayo po ay magsama habang buhay. Amen? So, alam niyo po yung inyong mga wedding certificate, nag-expire po yan after 50 years. Kaya po after 50 years po kinakasal po ulit. Meron 10 years, meron 50 years. Kaya yung iba hinihintay po kung kailan mag-expire. Pero huwag po kayong mag-alala, pwede po kayong ikasal ulit. Amen. So ito po yung mga characteristic na dapat taglayin po ng ating mga ama, ng ating mga magulang. Amen? So, konti lamang po ito. Ginawa po natin na mabilis sa acronym po ng Father. Letter F po is faithful. Sabi nyo nga po yung word na faithful. Pag sinabi po natin faithful, ibig po sabihin daw po nito is being dependable, committed, and loyal. Okay? Dependable ka, committed ka,
at loyal. Ibig sabihin ng dependable, ikaw ay maaasahan, committed ka, ikaw ay talagang sa hirap at ginhawa, ikaw ay maaasahan, loyal ka. No? So tayo po ay loyal to God and to our family and to His promises. Maging sa ating mga pangako din po. Sabi po sa Lamentations chapter 3 verse 22, ito po yung maganda. Meron po tayong Diyos na faithful. Amen? And ito po yung napakaganda tungkol sa Diyos. May mga time na hindi tayo faithful. Pero the good thing about God, ang Diyos ay nananatiling faithful. Amen? Ang Diyos po ay ating Ama. No? May mga time na merong hindi napupuno ang puwang ang ating mga ama sa ating buhay, pero pinupunuan po ng ating Diyos Ama. No? At alam niyo po, napakarami pong pag-aaral. Importante po yung presensya ng Ama sa ating mga buhay. Alam niyo po ba, sa abroad, pinag-aralan po nila yung mga crimes na ginawa ng mga bata. No? Most ng mga batang ito, sabi doon, yung mga batang gumagawa ng crime, siguro mga 20% sa kanila out of school yun. Okay? Yung 30% sa kanila, hiwalay yung magulang at yung ama. Pero most of them, karamihan sa kanila, yung mga nakakagawa ng teenage crime, sila ay lumaki na walang amang gumabay sa kanila. No? Kaya importante po yung presensya ng ating ama sa ating buhay. Amen po. Kaya sometimes, alam niyo po, meron naman pong istorya, napakadisiplinado naman ng tatay. Naggrabe talagang bubugin yung kanyang anak para madisiplina. Alam niyo po, kinausap yung tatay, sabi niya, buti ka nga, yan ang kinausap yung tatay, bakit daw sinasaktan yung anak? Alam niyo, sabi ng tatay, buti ka nga, yan ang nararanasan mo. Ako, nung bata ako, kinakadena ako at pinapalo ako ng kadena ng tatay ko para tumino ako. Ayun yung kinagis ng disciplinary ng tatay natin. Sometimes we don't understand kasi yung mga tatay, bakit napaka-hard sometimes. Pero kung titignan din natin, hindi kasi naging maganda yung kanilang kabataan. No? Kumbaga, napaka-masalabot ng kanilang kabataan and they're just doing their best para lang lumaki yung kanilang mga anak na nasa maayos na kalagayan. At tatay ko po, palasigaw po yan. Nung pinag-aralan ko po yung buhay ng aking mga tito, lahat po sila palasigaw. Yung lola at lolo ko talagang sinisigawan po yung tatay, yung mga tito at tita ko. And then I just realized, ayun kasi yung alam nila ng paraan ng pagpapakita ng pagmamahal at disiplina. So sometimes kasi hindi natin maintindihan. Amen. At alam niyo po, kapag yung tatay niyo pa, medyo mataas yung sugar, yung mood swing, kailangan maintindihan natin, yung mga magulang natin na may diabetes, may mga mood swing sila, na bigla tumataas yung sugar, bigla sila nagagalit. Dapat alam din natin yun para manawaan po natin. Na hindi porkit ang tatay nyo magagalitin, hindi porkit yung nanay nyo lagi mainit ang ulo, is sobrang hard na nila. Sometimes may pinagdadaanan na din po sila. Pero one thing for sure, they truly care for us. Kung sila po ay nagmamalasakit at nagmamahal po sa atin. So, unang characteristic po na faithful po. So, faithful po, ibig sabihin ng faithful, tayo po ay dependable, committed, at loyal. Okay, pag sinabing faithful po, tayo po ay tapat sa mabuting panahon, even sa hard time. So, hindi lang tayo maaasahan sa panahon na maayos, even sa gitna ng pagsubok, tayo po ay nananatiling matatag. Mga tatay, alam ko po na tayo po yung mga pamilya natin talagang dumadaan sa mga challenges ng buhay. Alam niyo po, tayo po yung nagiging kalakasan ng ating mga anak. Pwede pa sabihin niyo sa katabi niyo, ikaw ang kalakasan ng iyong mga anak. Sige, sabihin po natin. Sa kabilang katabi po, ikaw ay kalakasan ng iyong mga anak. Amen? So, kailangan po natin magpakatatag. Amen? Hindi lang sa mabuting panahon at sa, kundi kahit sa tough times, kailangan po natin magpakatatag. No? May mga times talaga, naiintindihan po natin yung parang gusto na natin umayaw. Parang hindi tayo na-appreciate, parang hindi tayo nare-recognize. Pero alam niyo po, kailangan po natin magpakatatag at magpakatibay. Amen? So, wala pong ibang option tayong natitira kundi magpakatatag at magpakatibay. And alam niyo po na, meron po ako nakitang tatay, ano siya? Yung talagang mahal na mahal niya yung anak niya. Kaya talagang nagpapakasumikap siya
nagsusumikap siya para makatapos yung anak niya. Kaso ang problema, yung anak niya, nagka-boyfriend. No, tapos nung nagka-boyfriend yung anak niya, nagkaroon ng maagang baby. Nalulungkot ako, nakita ko yung tatay kung paano gumuho yung pangarap niya. Pero alam niyo po, talagang nakakalungkot na makita yung sitwasyon ng tatay na halos hindi na umuwi para magtrabaho, para lang may tuition ng anak. Tapos mababalitaan niya yung anak, ano pa rin, kumbaga, mababalitaan niya anak, may boyfriend, tapos nagkaroon ng baby, tapos yung pangarap niya parang gumuho. Pero alam niyo sa bandang dulo, hindi na rin natiis yung anak niya. Kinupkop niya pa rin at tinanggap niya pa rin. So very unconditional. So pagmamahal po ng tatay, dapat faithful po tayo, dependable po tayo sa lahat ng panahon ng ating buhay. Amen? So number 2 po, available. So ibig po sabihin, lagi po tayo nandiyan. Importante po yung panahon natin. Okay? Importante po yung time natin sa ating mga anak at sa ating pamilya. Even yung mga nanay, importante po yung time natin para sa ating mga anak. Amen? Pakisabi nga po sa inyong katabi, mahalaga ang iyong oras. Okay, importante po yung ating panahon. Yes, opo, nakakapag-provide tayo sa ating mga anak. Yes, opo, na kapag nasusuplayan natin yung kanilang mga pangangailangan. Pero isa sa mga language of love is yung pagbibigay ng panahon. No, ibig sabihin, kung ano yung mga bagay na mahalaga sa atin, malalaman mo kung saan mo ini-spend ng time mo. So, kung meron mang hinihiling yung ating mga anak sa atin, yun po yung ating time. Alam niyo yung pag-overtime sa trabaho, makakalimutan na ng boss niyo yun eh. Di ba? Parang sa kakatrabaho mo, nagpupuyat ka, hindi ka na umuwi, hindi ka na umati ng birthday ng pamilya mo. Pagdating naman ng after 20 years, makakalimutan na ng boss mo na nag-overtime ka lagi. Pero may isang tao na hindi makakalimut na lagi ka nag-overtime sa trabaho. Yung anak mo. Amen. So, kung meron mga person na nakakaalala kapag nag-overtime tayo, hindi yung boss natin, kundi yung ating pamilya. Na yung sa mga special event ng ating buhay o ng kanilang buhay, wala po tayo. So, importante po na tayo po nag-i-spend ng time. Oo, lahat po tayo merong dreams. No? Pero hinay-hinay lang po. Kung natin kakalimutan na importante po na tayo po nag-i-spend ng time sa ating pamilya. At alam niyo po, napakabilis na ng panahon, amen? Kumbaga, yung mga anak natin, baby ngayon, toddlers, maya-maya mag-aaral na yan. Di ba, yung anak niya, di ba, nung kapakita nag-aaral na ngayon, nag-boyfriend na. Yung iba sa inyo, yung mga anak niyo may asawa na. Yung iba sa inyo, yung mga anak niyo, may mga apo na kayo. Amen? Kumbaga, ang bilis ng panahon. Kaya alam niyo po, kung meron po kayong anak na maliit pa, i-grab nyo yung opportunity. No? Minsan lang sila maging bata. Kung meron kayong mga apo na maliliit pa, naku, i-enjoy nyo na. Minsan lang sila maging bata. Kung meron kayong mga pamangkin at mga pinsan na maliliit pa, yung mga time na sinasabi nila, tita, look at this. O kaya, tita, tito, let me tell you something. O kaya, mami, may sasabihin ako sa iyo. Daddy, may sasabihin ako sa iyo. Kaya, daddy, sama ako. Darating yung panahon, hindi mo na may sasama yan. Amen? Darating yung panahon na yung lagi nagsasabi na sama ako yung sila na yung mga hindi mo na may sasama kasi may kanya-kanya na silang lakad. Amen? So, talagang minsan nakakapagod at nakaka-stress pag may malit ka pang anak. Pero every time na kasama mo sila, grab every opportunity. Kasi minsan na sila maging bata, minsan na sila makasama. Amen. And life is too short, no? Mga nanay, mga tatay, life is too short. Every time na kasama mo yung mga anak mo, hindi mo naman forever makakasama yung dating yung panahon, magkakapamilya yan. Dating yung panahon, amen, magkakapamilya. Parang, Lord, ang tabi ko hinintay, magkaroon ako ng pamilya. Ilang taon na ako, kailan ako magkakaroon ng partner. Di ba, may mga ganun sa atin? So, yung mga nanay, mga tatay, i-grab yung opportunity habang kasama niyo po sila. Kasi we never know until when. Amen po? Amen. So, sabi po dito sa Psalms 27 verse 10, though my father and my mother forsake me, the Lord will take care of me. Sabihin po nito, even yung mga tatay natin, even yung mga nanay natin, minsan nakakalimutan tayo, pero ang Diyos ay laging available para sa atin.
Hindi kung paano ang Diyos ay naging available para sa atin. Ganun din po tayo mga tatay. Ganun din po tayo mga nanay. Amen? Walang ibang maasahan yung mga anak, kundi yung mga nanay at mga tatay. At alam niyo po, napakahirap ng pamilya pag wala yung tatay, pag wala yung nanay. No? Yung iba sinasabi, ang hirap pag wala yung nanay. Yung iba sinasabi, ang hirap pag wala yung tatay. Mahirap po talaga. Kaya every time na kumbaga magkakasama tayo, gawin po natin yung every opportunity. Amen po? Amen. Pahalagahan po natin yung ating family. Maganda nga po dito sa church, pamilya tayo bumatin eh. No? So, every time na meron tayong opportunity, mayayaya yung ating pamilya, isama po natin. Amen. Alam niyo po, sabi ko rin nga po, sinabi ko, ang Diyos ay lagi po natin kasama. No? Hindi po tayo iniiwan at hindi po tayo pinapabayaan ng Panginoon. Sabi po sa binasa po natin sa Psalms 27 verse 10, sabi doon, i-forsake man tayo ng ating ama at ating mga magulang. Sabi, i-forsake man tayo ng ibang tao. May isang Diyos na kahit kailan di tayo papabayaan. Yung mga tao akala natin makakatulong sa atin, isang tinatalikuran tayo. Pero meron isang Diyos na kahit kailan di tayo tatalikuran. May mga moments, ibig ng asawa natin, hindi talaga tayo matutulungan sa mga situation na meron tayo. Pero sabi dito ang Diyos, kahit kailan, hindi tayo iiwan. And when we experience that, no, kapag na-realize mo na ang Diyos ay lagi mong kasama, isabi ko, kahit saan ka pumunta, kasama ko ang Panginoon. Pag pumasok ka sa trabaho, Lord, kasama kita. Alam ko na makikita nila yung difference. Lord, pag pupunta ako sa birthday, Lord, kasama kita. Alam ko mararamdaman nila yung difference. No, hindi lang kita kasama pag Sunday. Pag umuwi ako sa bahay, Lord, kasama kita. At alam ko makikita nila yung difference. Alam ko makikita ka nila sa buhay ko. At ang alam niyo po ang Diyos ay hindi lang pag Sunday. Amen po? So pag Sunday lang natin, pag si Lord ay pag Sunday lang, hindi natin siya Lord. Hobby natin na Lord. Pero ang buhay dapat natin ay inspired by our God. Kung meron tayong gagawin na decision sa buhay, dapat po ang Diyos po ang nagiging pangunahing namumuna sa buhay po natin. Amen? Dahil ang Diyos hindi lang po parte ng buhay natin, ang Diyos ang buhay natin. Amen? Ang Diyos, mananatiling Diyos, kahit wala po tayo. Pero tayo hiwalay sa Diyos, naku po, huwag nyo nang pangarapin. Wala po tayong magagawa at wala po tayong mararating sa ating buhay. Amen? Hiwalay sa Diyos, marahil magpapakasipag, pwede natin gawin yung gagawin natin, pero ang marating lang natin is equivalent sa ating effort. Pero pag kasama mo ang Diyos, kahit mabagal ang kilos, malayo yung ating mararating. Dahil kasama po natin ang ating Panginoon. Amen? At siyempre masaya po. So, letter F, faithful. Dapat po faithful po tayo. Ano man yung sitwasyon ng ating buhay, may pera man o wala, kalungkutan man o kasiyahan, magpapakatatag po tayo at lagi po natin, kumbaga, lagi po tayong masasandalan ng ating mga anak at ng ating mga asawa. Amen po? Yung mga anak natin at yung mga asawa natin, paglabas nila, napaka-unfair ng mundo no? Lalo yung mga estudyante, parang marami silang tao masasalamuhan na hindi maganda yung trato sa kanila. Experience ba yun? Sa trabaho, yung ibang tao hindi maganda yung trato sa atin. No? Yung mga kapitbahay natin, hindi maganda yung trato ng iba sa atin. Pag uwi sa bahay, they are looking for someone na pwede nilang mapagdependihan at masandalan, na pwedeng umunawat, umintindi sa kanila sa gitna ng kanilang mga pagkakamali sa buhay. Yung ibang anak natin, pwede natin sabihin na pwede kang magsabi sa amin. Ano man yung nangyari. At kami yung nanay at tatay mo na pwede mong madependihan sa lahat ng panahon. Hindi lang dahil maganda yung sitwasyon, kahit anong panahon ng ating buhay. Amen? Faithful, available. No? Lagi natin naririnig yung word na available, pero I believe that today, we will make a decision na isasama natin siyempre sa priority yung ating pamilya. Amen po? Yung pera, kikitain yan. Amen? Kikitain mo yan, pero yung mga time na lumilipas, ang hirap na kung ibalik. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, ang hirap na ibalik ang oras. Hirap na ibalik ang oras. Amen. So number 3, tayo pong mga tatay ay teacher. Amen? Bilang mga godly father and mother, tayo po ay isa sa mga assignment po natin ay maging teacher. Okay, sabi po sa Proverbs 22, teacher pala tayo, kala ko,
So, pwede pa na tawagin natin yung bawat sa sir ma'am. Okay, sir ma'am. Tayo po ay mga teacher, so tayo po ay may responsibility. No? Meron tayong God-given responsibility na turuan yung ating mga anak. Hindi ibang tao yung magtuturo sa kanila. Tayo yung unang-unang magtuturo sa kanila. Okay? Sa ating mga anak, kung ano yung kaparaanan, kalooban, at karunungan ng Panginoon. Okay? Yung ating teaching daw po ay hindi formal instruction. Ito daw po ay everyday lesson na maririnig at mararanasan ng ating pamilya sa ating mga buhay. So every time na babangon ka sa umaga, no? Huwag lagi mo isipin na ako ay teacher at meron akong ituturo sa aking mga anak. Maybe hindi man tayo kasi mga anak natin minsan mas marunong pa sa atin no? Minsan mas magigaling pa sa atin Pero yung mga experience na naranasan natin ay hindi pa nila nararanasan. Kaya pwede kong sabihin na papunta ka pa lang. Sabihin ng mga anak mo, bakit hindi tayo nagkasalubong? Iba kasi dinaanan mo hindi ba ka ng daan? Okay? Pero tutulong sa yung tamang daan para magkasalubong tayo. Amen. Sabi po sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, even when he is old, when he is old, he will not depart from it. O sabi dun, habang bata pa yung ating mga anak, yun po yung magandang opportunity na turuan. Alam ko, totoo po yan No, yung anak ko kasi, pag sinabi kong stop, nag-i-stop. Pero pag lumaki na yan, hindi ko alam pagka sinabi kong stop, mag-i-stop. Kailan sanayin ko na yun na kapag kamali dapat stop na. Kapag sinabi namin tigil, nagtitigil na dapat. So ang napakaganda po ng panahon na maturuan yung ating pamilya is habang maliliit pa yung mga anak. No? At sabi po sa mga susunod na verse of Proverbs 22 verse 7, following, ang mga bata raw ay katulad ng isang araw. Nakakita na ba kayo ng pana? Bow and arrow. No? Ang arrow po ay napaka-importanting weapon. No? Di ba sa gera may mga weapon? Espada, pana, kutsilyo. Ang pana po napaka-importanting weapon. Kasi kahit malayo pa yung kalaban mo, kaya mo na siyang talunin. Pero anong silbi ng pana kung wala naman talas ito? Amen? Anong silbi ng pana? Meron kang pana kaso ang dulo naman is ano yung sa laruan? Yung pana is parang plastic lang. Tatama ka pero hindi ka makakasakit. No? So walang silbi. So kailangan ng pana ng someone na magpapatala sa kanya. Magbibigay ng panahon para hasain siya. Magtuturo sa kanya para maging matibay siya. At alam niyo po yung mga anak natin, para silang araw na malaki yung potential. At kailangan nila ng someone na magbibigay ng panahon para magturo sa kanya. At walang ibang inaasahan yung ating mga anak, kundi yung ating mga tatay at yung ating mga nanay. Amen po? So yung ating mga anak, kung gaano sila katalas at gaano sila ka-strong today, nakadepende kung paano natin sila hinahasa. So walang ibang magtuturo at magbibigay ng panahon sa ating mga anak, kundi yung ating mga magulang. Tayo pong mga magulang. Amen po? Sa likod ng mga matatagumpay na anak, meron pong magulang na nagtuturo niya. Kaya yung mga anak na may matataas na marka, sa likod niya naman meron kasing magulang na nagtuturo. Amen? At kung hindi man mataas ang marka, pero very effective sa buhay, meron kasing tatay at nanay na nagpapakita ng magandang example. Amen po? So tayo po ay teacher ng ating mga magulang, ng ating mga anak. Amen po? So bukod sa dapat tayo ay faithful, sabihin ng faithful, dependable, maaasahan sa lahat ng panahon. Okay, dapat tayo din po ay available. Amen? Spend time with our family. Number 3, teachable po. Teacher po. Tayo po yung magiging teacher ng ating mga anak at ng ating pamilya. Amen? Na kailangan natin mag-grow. Hindi lang for the sake na mag-grow tayo, kundi kasabay po natin nag-grow yung ating buong pamilya. Okay, number 4 is yung H. Ibig po sabihin tayo po mga godly father and godly mother, tayo po ay dapat ay helper. Okay, tayo po dapat ay katuwang ng ating mga anak sa lahat ng panahon ng kanilang buhay. Sabi po sa Ecclesiastes 4 verse 9, two are better than one because they have a good reward for their toil. So sabi daw, ang dalawa po ay mas mainam kaysa sa isa. Okay? Kung gusto mong mabilis na makarating sa iyong patutunguhan, umalis kang mag-isa. Okay? Pero kung gusto mong malayo ang iyong marating, magdala ka ng mga kasama.
So importante po na kung gusto po natin yung pamilya po natin, yung ating mga anak, is malayo ang kanilang mararating. Importante po na tayo po ay pwede po nilang maging katulong at katuwang. Amen po? So ang mga magulang po ay magiging katuwang ng mga magulang ng mga anak, at maging ang mga anak din po ay katuwang ng mga magulang. Amen po? So alam niyo po, hindi po obligasyon. Maniwala po kayo, hindi po, ang magulang po, obligasyon po nila ang kanilang mga anak. Pero totoo rin po na hindi obligasyon ng anak ang kanilang mga magulang. Pero dahil sa ating pagmamahal sa ating mga magulang, kahit hindi natin obligasyon sa ating pong mga anak, tayo po ay patuloy na tumutulong sa ating mga magulang. Amen? So, ganoon po tayo mga Pilipino eh. Kumbaga, tayo po ay nagtutulungan. At maganda po na sa pamilya is meron po tayong laging maaasahan. At kung meron mang unang-unang dapat makakatulong sa pamilya at sa anak, yun po yung ating mga tatay at yun din po yung ating mga nanay. Amen? So, kailangan po natin magpakalakas kasi marami pa pong umaasa sa atin. Amen po, sabihin mo nga sa katabi mo, kailangan mong magpakatatag. Sa kabilang katabi po, kailangan mong magpakatatag. Amen. Amen po. So, nasan na po lahat tayong letter? Letter E. Dalawa na lang. Ready na po ba yung mga presentations? Ready na. Ready na po ba yung mga kakanta't sasayaw? Balita ko, may magsisiyegos pa. Okay, letter E. Ito, napakaganda po nito. Tayo po mga tatay ay example. Okay, so tayo po ay example kung paano tayo nagtuturo sa pamamagitan po ng ating mga example. No, huwag mo raw turuan yung anak mo na mag-pray. Ipakita mo yung mag-pray. Huwag mo turuan yung anak mo na magsimba ka. Kaya ko lang, hindi ka naman nagsisimba. Alam niyo yung magulang na nagsasabi, huwag kang magsiselfon hanggang gabi. Pero yung tayo, nakikita tayo ng mga anak natin na nagsiselfon hanggang gabi. No? Kung ano man po yung nakikita ng mga anak natin sa atin, kung ano man yung example na pinapakita natin sa mga anak natin, yung nakikita nilang mahalaga na dapat nilang tularan. More than sa ating mga sinasabi. Amen. Halimbawa, sinasabi natin, mag-diet ka. Tapos, ang nakikita naman sa atin. Amen. So, tayo po ay nag-lead by example. Amen po. So, kung gusto natin ng ating mga anak is, parang magtataka tayo, no, yung anak natin paano po din nagsisimba? Pakita natin yung paano yung nagsisimba. Kung yung mga anak po din nagpe-pray, sinasabihan ko naman lagi, pakita ko natin kung paano mag-pray. Then eventually, nagiging habits po. Amen? So, we're going to lead by example. No? Amen po ba doon? Kung gusto natin matuto yung anak natin sa pagpapatawad, tayo yung unang magpapatawad. Kung gusto natin matuto yung anak natin sa pagbibigay, tayo yung unang magbibigay. Amen? Kung gusto natin yung anak natin, maging priority yung pamilya natin, pakita natin na we value our family. Amen? Hindi pagka meron mga events, wala tayo. Amen? Hindi pagka may mga kailangan, hindi tayo maasahan. Kung gusto natin matuto yung mga anak natin, pakita natin ngayon pa lamang, ipakita na natin yung magandang example sa kanila. Amen po. And last, finally, okay, sabi po rito, ano yung letter R? Okay, restorer. Ang tatay po at ang mga magulang po, sila po yung nagre-restore. No? Alam niyo po, marami pong mga relationship na hindi po talaga perfecto. Pero kung meron mang puso ang ama at yung mga anak, at yung mga magulang, mga nanay, is tayo po dapat ay restore. Hindi tayo nagsusulog ng tulay na, tama na, hiwalay kung hiwalay. No? Tama na, kumbaga tapos na kung tapos. Kumbaga makita po sa atin, sa mga hindi pagkakaunawaan at hindi pagkakaintindihan, tayo po ay maging taga-pagbuo, no? Ng mga wasak na relasyon. Yung mga relasyon na nalabatan na. Sabi sa Colossians chapter 3, verse 13, bear one another, and if one has complained against another, forgive each other, as the Lord forgiven you, you also must forgive. Kung meron mang isang katangian ng ama at ang anak para maging isang magulang na gusto ng Panginoon na kumbaga ay yung kalooban ng Panginoon is tayo po ay maging restorer. Huwag po natin hayaan yung kampi-kampihan. Amen? Parang lalo na yung favorite. Ako, itong favorite ko,
ito ang ulam niya. Amen? At sa TV kasi napapanood natin, ewan ko lang mangyayari ba sa totoong buhay yun. Na yung sa kanya, ang ulam pork chop, tapos yung isa, ketchup na lang. Parang napakasaklap naman no? Pagka gano'n no? Huwag po natin hayaan ganun. Kung meron lang tayong favorite na anak at hindi maiiwasan, huwag natin masyadong paalita kasi magkukos ng division. No? Ipaintindi po natin sa ating mga anak na mahal po natin sila at walang ibang magtutulungan kundi tayong mga magkakapamilya. Amen. At kung meron mga hindi pagkakaintindihan na hindi maiiwasan, tayo ang unang gumigit na at mag-aayos, mag-i-step forward o mag-uunang step para maayos po ito. Amen. At alam niyo po, may mga times na kailangan po natin tayo yung unang tumakba. No? Tayo yung unang kailangan magpakumbaba para ma-restore. Amen po. At alam niyo po, maganda po na sa isang pamilya, wala pong hindi pagkakaunawaan. Kasi ang hirap no? Yung pamilya na dapat safe place mo na pinakamasayang lugar, na mapapahinga ka, yung bang excited ka umuwi, kasi pagka manonood kayo sabay-sabay, kakain kayo sabay-sabay, magtatawanan kayo. No, dahil may mga hindi pagkakaintindihan, ako kapatid mo, hindi nagiging masaya. So tayo mga magulang, ang trabaho po natin, especially mga tatay, tayo po yung maging tagapamagitan. Amen? At para makikita yun, unang-una, sa ating mga mag-asawa. No? Sa ating mga mag-asawa. So, sa ating mga asawa, dapat unang-una nakikita yung pagpapakumbaba. Na, alam niyo yung kwento ng yung lalaki na kukwento sa isang kumpare niya. Sabi niya sa kumpare niya, yung asawa ko kagabi, nagmamakaawa, lumulod sa akin, nagmamakaawa. Sabi, ang tibay mo naman, pre. Yung asawa ko, lumulod siya, nagmamakaawa. Ano sinasabi ng asawa ko? Sabi ng asawa ko, lumabas ka dyan sa ilalim ng kaho, huwag kang magtatago. Harapin mo ako. Nagtatago pa kasi nag-aaway sila. Yung asawang lalaki pala nagtatago sa ilalim ng kama. Nagmamakaaway ang asawang babae na, lumabas ka dyan, harapin mo ako. Salamat sa ilang nakagets. Amen. So dapat po tayo po ay nag-restore. No? Alam niyo po, sa relationship, importante po yung mga relationship at friendship po natin. Ay po yung tunay na kayamanan. At kung meron ng mga hindi pagkakaunawaan sa pamilya, sa mag-asawa, normal lang po yun kasi maraming pamilya nakakaranas niya. Pero hindi normal yung matagal na tapos na nalagiging kayo. Amen. So kalooban ng Panginoon na tayo po ay ma-restore. Tulad po ng binasa po natin kanina, yung verse na binasa natin, sabi sa Colossians 3 verse 30, kung paano tayo pinatawad ng Diyos. Tayo rin po ay magpatawad sa ating kapwa. Amen? So, kayo ba, willing kayo na kahit, di, ako pwede sila ko yung tama. Kung siya yung mali. Kayo ba, willing kayo na para lang maayos, ako na unang makikipag-usap. Ako na yung unang luluhod at mabandi na. Ako na yung unang magpapakumbaba para lang ma-restore. Amen. So, kung paano tayo pinatawag ng Panginoon, yun din po tayo magpatawag. Amen. Especially po mga tatay. So, malaki po yung kampanya natin bilang mga tatay. At alam niyo po, mahirap pong gawin yun kung di po natin naranasan sa Panginoon. Ang hirap magpatawag kung hindi mo naiintindihan kung paano ka pinatawag ng Diyos. Ang hirap magmahal kung hindi mo naiintindihan kung gaano ka pinamahal ng Diyos. Kasi, we can only give what we have. Pwede mo natin ibigay yung pwede natin, yung natatanggap natin. And the more na nare-realize natin, mga kapatid, mga nanay, mga tatay, the more na nare-realize mo na ang buti-buti ng Diyos, ang magiging response mo is maging mabuti sa iyong kapwa. Sometimes parang ang hirap maging mabuti, sometimes ang hirap magpatawad kasi nakalimutan natin kung paano ang Diyos ay naging mabuti sa atin. Nakalimutan natin kung paano ang Diyos ay nagpatawad sa atin. Amen? At ngayon, kaya importante nga po pag Sunday, umatin tayo kasi every Sunday, nare-remind tayo kung gaano mabuti ang Diyos at kung gaano tayo pinatawad ng Diyos. Amen? And then pag-uwi natin sa bahay natin, ang unang nagiging nagbe-benefits ng ating pagpapala na tanggap dito sa church is yung ating pamilya. Amen? Kaya huwag po natin kaliligtaan ang ating Sunday service. Huwag natin kaliligtaan ang ating daily devotion. Kasi doon po tayo nakakakuha ng lakas para maging kalakasan sa iba.
Doon po natin natatanggap yung pagmamahal na pwede po natin may-share sa iba. Doon natin naiintindihan yung forgiveness na Lord kaya nagagawa po natin mga pagkawal sa iba. Amen po! So magandang umaga po sa buhay ng bawat isa. Pwede po ba tayo po lahat ay tumayo? I-invite ko lang po ang bawat isa na manalangin. Amen. So Father, ano po yung letter F? Faithful. Ano po yung letter A? Available. Ano po yung letter T? Teacher. Letter H? Helper. Helper. Letter E? Example. Example. And letter R? Amen. So tayo po natin yung tayo po yung bumigay, tayo po yung manalangin. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat ngayong umaga. Salamat po Diyos na once again remind mo kami, Panginoon, na may maganda ka pong plano sa amin bilang mga ama, bilang mga nanay. At ngayong Father's Day, Lord God, salamat po Diyos na ikaw po ang aming mabuting tatay. Bagamat kami nagkukulang, bagamat may mga time na hindi kami tapat, ikaw ay nagiging tapat. At Lord, sa oras na ito, gusto po namin isuko ang aming buhay namin bilang mga tatay sa inyo. At kung meron man sa ating mga tatay na gusto na tunay na pagbabago sa kanilang buhay, gusto ng pagbabago sa kanilang pamilya, gusto magkaroon ng kalakasan para maging mabuting ama sa kanilang mga pamilya, alam niyo po, hindi po kayo nag-iisa. Lahat po ng tatay gusto po yan. At nagiging posible yan sa tulong at sa patnubay ng ating Diyos. At sa oras na ito, hindi aksidente kung bakit po tayo nandito sa lugar na ito. Gusto ng Panginoon baguhin ka. Gusto ng Panginoon baguhin ang iyong pamilya. Gusto ng Panginoon baguhin ang iyong buhay. At magsisimula yung pagbabago na yan sa ating mga personal na desisyon na tanggapin ng Diyos bilang ating Ama, bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At sa oras na ito, gusto ko po yung samahan sa panalangin. Kung hindi pa po tayo sigurado na tinanggap na natin ang Panginoon sa ating buhay, pwede po ba hawakan natin ang ating mga puso? Ilagay po natin ang ating kamay ng malapit sa ating mga puso na nagpapakita ng ang ating panalangin ay galing sa ating mga puso. Sabihin po natin, habang nakayuko ang lahat, habang nakapikit ang lahat, kalimutan po muna natin yung oras. Isipin po natin ulit yung ating mga pamilya na Lord, gusto po namin maging pagpapala sa aming pamilya pero hiwalay sa iyo, hindi po namin ito kaya. At Panginoon, kailangan po namin ng inyong mga tulong. Lord, kung meron man po sa atin na gusto po ng ganong pagbabago, gusto po ng ganong katugunan sa kanilang buhay, ulitin niyo po yung panalangin ito. Sabihin niyo po, Panginoong Jesus. Sige po, nagagaling sa ating puso, Panginoong Jesus. Sa oras po na ito, nagdidesisyon po ako na isuko ang aking buhay sa iyo. Kung paano ikaw ay namatay sa krus para bayaran lahat ng aking mga kasalanan, pinagkakatiwala ko na po sa iyo ang aking buhay. Hindi na ako yung masusunod, ikaw na po. At sa oras na ito, ikaw na po ang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat Panginoon na babaguhin mo ako, babaguhin mo ang aking buhay, babaguhin mo ang aking pamilya. Ito po yung aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Ako na lamang po yung mananalangin. Aming Ama, salamat po sa buhay ng aming mga tatay na bagamat dumadaan kami sa mga pagsubok at hamon ng buhay, may mga pagkakataon hindi po namin ito masabi sa aming mga kabiyak. Pero ikaw ang Diyos na nakakaalam po ito. Hindi mo kami iniwan. Lagi mo kami dinadabayan. Kung bakit kami nananatiling ligtas mula sa mga aksidenteng aming naranasan, kung bakit kami nananatiling nakatayo even sa mga pagsubok na aming naranasan, lahat ng iyon ay dahil magbuti ka po ng Diyos sa aming mga buhay. Aming Ama, tinataas po namin ang bawat tatay sa lugar na ito. Panginoon, kailangan ka po namin. Salamat Panginoon na ikaw po yung aming kalakasan para magampanan po namin yung pagiging ama sa aming mga pamilya. Salamat po Panginoon na ang kabutihan mo na aming nararanasan, siya rin po yung kabutihan na pwede po namin ibahagi sa aming pamilya o Diyos. Ang pagmamahal mo na aming nararanasan, siya rin po yung pagmamahal na pwede po namin ibahagi sa aming pamilya. Panginoon, naniniwala po ako na marami ka pa pong magandang bagay na ipaparana sa aming pamilya. Maraming salamat po. Lord, yung mga mensahe po amin narinig ngayon, patuloy na maitanim ito sa aming puso. At ito po yung mga sa aming mga buhay. Ito po yung aming sama-sama panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang tayo sabi na? Amen. Amen. Sige po, palakpakan po natin si Lord.
sa oras nito. At palakpakan din po natin ang ating mga mami at palakpakan po natin ang ating mga mami namin.